Magandang araw. Ano ba ngayon? Miyerkules. Sana ayos kayo. Good news, di ba? Merong 90-day na suspension o pause yung tariff. Kaya, alam nyo na. Pero bad news sa mga made in China. Kasi parang, gera patane. Napakadami mga i-edit ngayon at kagabi ginabi na at may ginawa tayong coverage para sa isang OPM jazz artist dito. Check out nyo to. Kung iyong mahanapin, pangakong ikaw lang ang ibigin, magpakailanman. At patuloy lang naman ang mga podcast dito. Meron tayong immigration uli. I think marami na naman mga pagbabago as usual. And ang isa sa mga paborito nating mga tita ang kanilang podcast. At narito rin si Jill as usual. Maraming mga sinimula ng ginagawa ngayon. So dinadiversify na namin at ino-organize ang aming YouTube channel sa Filipino TV. Kasi nga parang chop suey sa sobrang dami namin ginagawang iba't ibang klase ng content. Parang chop suey. So gumawa kami ng mga bagong dedicated na mga channel. Sana check out nyo sila at suportahan. Hopefully ay mas maayos. So yun, enjoy the show! Kagabi kasi kasama ko si Kuya Philbert nung nag-docu siya for the OPM Jazz kagabi dun sa Reed's Distillery. Yung tumatak na kanta sa akin yung Panalangin. Noong una talaga ng bata ko, hindi ko siya na-gets. Pero eventually growing up, doon ko siya na-appreciate. Lalo na lumalabas na yung parang iba't ibang version kung paano kantahin ng mga tao, ganun. Yun nga yung katulad nga ng kagabi, kinanta yung Panalangin in a jazz genre. So, in a sense, parang doon ko siya appreciate. And somehow din, knowing na outside this broadcasting, nag-cover din ako ng mga OPM, ganon. So, yun, parang ako rin, for me, gumagawa din ako ng twist kung paano ko siya gagawing sarili, parang ganon. So, yun yung ginagawa ko when it comes to music din. Kasi nga, syempre, music is a way to express yourself and how you want to say your message to our audience. Pag pumapasa kayo ng any country, like Canada, US, or whatever, even sa Philippines. So, nagbalik na ang immigration at iba pa this week kasi last week wala sila because busy daw sila sa mga application na kailangan nilang gawin for the people of the Canada. So, ngayon, ang topic nila is Plan B before the work permit expires. So, ang dami nilang tinakel, provincial, nominee, rural, French language, yun ang pinaka-mainly na pathway para sa mga taong kung expired na ang work permit nila dito sa Canada. Siguro ang pinaka-natandaan ko doon sa episode nila attorney is yung next step nila kapag pa-expire na nga yung work permit nila. So, napaka-importante talaga kapag merong ganitong klaseng show or mga ganitong klaseng tao na pwede mong matanungan about sa mga ganitong bagay. Like, legal advice, mga professional to. Parang hindi ka magdadalawang isip na hindi sundin or pakinggan yung mga sinasabi ni attorney. Real people, real stories. Filipino TV, not just made for you, made with you. Well, yung isang purpose kung bakit kailangan natin igawa ng separate YouTube channel yung mga content natin is one, magkakaroon siya ng tema. Kung titignan mo sila, feature, food lang siya. So, kung magkakaroon ka ng following or ng sumusubaybay sa content mo, kapag Filipino TV as a whole kasi, hindi naman nila siguro trip lahat ng pinupost natin doon. For example, yung sports show na ginagawa ko, mayroong mga sumusubaybay doon. Not necessarily papanoorin nila yung iba na lumalabas dun sa channel na yun. And dahil nga random siya na labo-labo, siguro maybe makakos siya nung parang yung tatamarin na siya mag-follow or mag-subscribe or sumubaybay kasi parang ang daming channel, daming klaseng content na lumalabas sa feed niya, that's overwhelming na. So maybe sa ganitong paraan, mas madali namin makuha yung
or mas madaling mahanap ng mga tao or mas madaling sumubaybay yung mga tao sa mga shows namin kasi parang nakakategorize na siya by tema. So, yeah, yun. For today, ang ginawa ko is nag-sit in ako for immigration. So nakita ko paano yung setup niya. I think first time ko nakakita ng ganong setup, yung kung saan hindi kailangan mag-switch yung camera, sa iisang set lang siya. Tapos habang nagaganap yung live stream, nakikita mo paano nag-interact yung mga tao sa live chat sa Facebook. Tapos after that, ginawa ko rin yung Tita Salita, nag-set from setting up the studio, tapos ginagawa ko rin yung switching, and then medyo naging bago sa akin yung pag-adjust ng audio. Siya actually nagkaroon nga ng conflicts during the process of it. Lalo na pagdating sa huli kasi nga na yung mic, kaya kinailangan ulitin yung isang portion na yun. Pero eventually na-overcome din naman yun. Thanks to Kyle kasi siya yung expert sa audio. Oh yeah. Ooh, who'd you think? Who do you think? Somehow natutunan ko na parang yun nga, pagka you know na something is wrong, kailangan talaga follow your instinct talaga when it comes to it. Kasi syempre, at the end of the day, wanna produce better quality at saka at least ma-translate at hindi magiging madali din yung pag-edit pagdating sa audio, lalo na kasi syempre pag sabog yung audio, ang hirap na talaga kung paano siya aayusin, ganun. Worst case scenario, hindi talaga siya maaayos at all kasi na-experience ko na yan before. So, kaya ganun. Nagpunta kanina si Kuya Jeff, kinover ang Kuya Don's Lomi, Batangas sa may North York 4, katas ng kusina. So, may binili na ako kay Kuya Jeff. Kahapon ko pa to pinaalala sa kanya na, Kuya, ikaw ba magkakamera sa katas ng kusina? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, di ako sure, bakit? Sabi ko, if ever man na ikaw, pwede favor, sabi ko sa kanya. Sabi niya, bakit? Pwede pabili ako ng lomi. Tagal ko na kasi nag-crave ng lomi ng Kuya Don. So sabi niya, sige, basta sabihan mo ako. Then pagdating ko kanina umaga, tinanong ko si Kuya Anjo. Si Kuya Anjo na niya. Kuya Anjo, asa si Kuya Jeff? Sabi niya, ay wala na, umalis na. Ha? Hindi ako inantay. Sabi ko, bigyan ko sana ng cash. Ganyan. Tapos kanina, habang nagtitape kami for Immigration 101, may dala siya isang buong bag. Sabi ko, Kuya, ano to? Magkano to? Sabi niya, thank you so much. Wala tong atay gano'n ako sa kanya. Kasi ako ng atay, di ako makain atay. Sabi niya, ala, hindi mo sinabi. Kuya, kinapsla ko pa. Sabi ko, no atay. Sabi ko sa text, ay hindi, joke lang, walang atay yan. Okay, Kuya, magkano? Plus tax ha? Hindi, sige, I got you. Gumanon siya. Sabi ko, seryoso ba? Sabi ko, ganyan. Siyempre, libre guys. Hello, free food. So, yun nga, naabot na sa akin ni Kuya Jeff yung food. So, thank you, Kuya Don, sa palibreng food niyo. Sobrang na-appreciate ko. Di talaga kayo nagkulang sa mga palibre niyo sa amin sa FTV. Sa susunod ulit. Yeah. Cut. Yeah, kahapon nga, nag-film kami ng Craven Company sa Naimas, and ang pinaka-feature nila doon is yung street food in a box kasi yun yung main dish nila and yun din yung kine-crave ng mga host natin. Well, kaya nga pupunta sa Naimas kasi craving ka ng street food. Pero kasi ilang beses na ako pumunta ng Naimas and once ko lang na-order, meron sila dong tinatawag na crowful. Hindi ko lang kung familiar kayo dun sa crowful. Basically, ang crowful is croissant siya, tapos pinipi siya or tinoast siya dun sa paggawaan ng waffle. So parang pinagsama siyang waffle and croissant. Nung first time kami nakatikim na ng girlfriend ko sa isang cafe sa may Young and Finch, gustong-gusto namin. For some reason, it works. Hindi namin ma-explain, pero croissant siya pero nag-iba yung texture niya dahil dun sa pagkakapipi niya dun sa waffle maker. And ang dami nila dong mga crowful na iba't ibang mga flavor, and I wish naka-order ako at nakatikim pa. Yeah, yun. Okay, tapusin na natin to, i-edit na natin. Ito, may surprise ako sa'yo, Dre, ha? May surprise ako sa'yo, ha? Etong sobrang to, alam mo kung ano laman ito? Alam mo kung kanino galing to? Kanino? Kay Kuya Don. Ha? Meron tayong pangkain. Bubble tea. Okay. Alam mo kung saan tayo? Saan? Sa Kuya Don. Diba? Pang bubble tea na. Body mic. Wala pa naman. Okay. Okay, edit na.